Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging po. So pag-usapan po natin sa umagang ito ay patungkol po dito sa Pilipos 2:5. Sabi dito na naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita sapagkat ito pong ng taong ito nais po natin na maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay tinawag, di ba? Sabi nga doon sa salita ng Panginoon, tinawag tayo, we are destined to be Christ-like po. So ngayon gagawin po natin, pag-aaralan natin ngayong buong taong ito, paano ba tayo lumakad ayon po sa kalooban ng Diyos at maging kawangis natin si Kristo? Yung attributes of God, yung ating pong, yung character of God, paano ba natin to i-imitate? Kasi sabi nga po doon, imitate me as I imitate Christ. So purihin ng Panginoon, no? So umagang ito, I'm so excited na ituro sa inyo, ang sabi dito, magkaroon daw tayo ng kaisipan katulad ng Panginoong Hesukristo. Sinabi po dyan sa Philippians 2:5. Ngayon, ang pinaka-title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Think Positive. Always think positive. Kasi nga po, sa panahon natin ngayon, ang dami ng problema, kaliwat kanan ng problema, Lunes na naman, di ba? Ang dami na naman nating haharaping sitwasyon o journey sa ating buhay. So, ready ba tayo dyan? Minsan, hindi tayo ready at na-overwhelm tayo ng sobrang problema po. Hallelujah. Pero alam nyo, bibigyan tayo ng encouragement ng Lord sa umagang ito at sa mga araw pang susunod na kung saan paano tayo ay mamumuhay ng kagaya po ng ating Panginoong Hesus. So, number one po, tignan po natin ang salita ng Diyos dito. Unang-una pong points po natin ay think positive. Think positive. Okay. Philippians 4:8, sabi dito mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. So lagi daw nating isipin. Huwag na yung mga problema. Huwag na yung mga sakit at karamdaman, yung mga kakulangan natin. Pag-isipan natin lagi, sabi dito ng Panginoon, utos po ito. Sabi niyan, isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, basahin niyo po ito. Lagi ko po itong sinishare sa inyo dito sa Philippians 4:8 po yan. Kasi marami po mga Kristiyano ay tunay nga nag-iisip sila ng iba po eh. Iba yung kaisipan nila. Sasabihin nila, Kristiyano sila, pero hindi po ganun yung kaisipan nila katulad po ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Gusto nating i-emphasize din po na kung saan mapapansin po niyo sa isang verse po sa Bible, nakita po natin doon, isang kasama ni Jesus Christ ang mga disciples po niya, mayroong unos, mayroong bagyong dumating na doon sila sa bangka, no? At dumating nga po doon, siya lang po yung natutulog. The rest of the people at yung karamihan po doon mangingisda ay nagpapanik nung time na mayroong unos po, may mga bagyo. Kasi sabi natakot sila dahil baka raw lumubog ang kanilang bangka. So in short, si Jesus Christ lamang ang bukod tangi na nakakatulog nung time ng problemang yon. Okay. So ngayon, ang gusto ng Panginoon, ganyan din daw ang magiging sitwasyon natin. Kasi sa mundong ito, punong-puno daw po ng troubles, punong-puno ng problema. Kaya nga maraming mga mananampalataya ay dito po bumabagsak sapagkat na-overwhelm ang mga Kristiyano po sa problema. So they allow negative thoughts that dominates their mind. Ito po yung mga mananampalataya. Pag hindi talaga sinasabi nating lalim sa salita ng Diyos at yung relasyon sa Panginoon ay talagang po ma-overwhelm ka, madodominate ka ng mga negative. Reason din ng mga Christian, kaya po yun, nagkakaroon po sila ng anxiety, depression, di ba? Fear, at hindi na sila makamove on. Kaya po yung mga mag-iisa, yung lonely, di ba? Yung mga loners dyan, ayan, nag-uumpisa na po yan, inaatake na ng kaawayan sa mga depression. Mabuti sana kung makikita mo, nag-iisa yan, nananalangin. Nag-iisa yan, nagpupuri sa Diyos. Pero maraming mga tao po, nag-iisa, nagkukulong sa kwarto, di ba, ina-isolate nila yung sarili nila. Ang nangyayari po doon, ibig sabihin, inaatake na sila ng depression and anxiety. So, ganyan po mundo natin ngayon. So, ina-encourage tayo ng Panginoon, pag tayo po ay nag-iisa, mas maganda, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Wala ka namang magagawa doon eh. Di ba? So, ang gawin mo na lang, magpuri ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon. Kaya nga po yung karapat-dapat at kapuri-puri ang ating iniisip. Amen po ba dyan? So don't concentrate, mga kasama mga kapatid, on the negative things, your problems, situations in life, yung mga crisis, but always think that is pure, lovely,
admirable, di ba? Yung mga think of God Himself, for He is all positive. Maganda ang ginagawa ng Panginoon. Sabi nga, everything works together for good for those who love God. He is always worthy of to think, worthy of our praise and our thanksgiving. Mga kasama, mga kapatid, itong umagang ito, gusto ng Panginoon na ituro sa'yo, i-share sa'yo ng Panginoon na ang buhay po natin ay hindi naman mawawala ang problema. Ang buhay po natin sa mundong ito, lagi tayong haharap sa iba-ibang klase ng problema sa buhay. Pero yan na yung magiging attitude natin. Hindi porket masaya ang isang tao ay wala pong problema yan. Marami pong problema ang tao. Wala pong exempted sa problema. Lahat po tayo, mga pabata, matanda, di ba? May pinag-aralan o wala. At kahit sabihin na natin mananampalataya kay Kristo o hindi. Di ba? Lahat tayo may pagdadaan ng problema. Ang tanong lang, ano yung attitude natin? So sinasabi ng Bible, di ba? Sinasabi ng salita ng Diyos, na dapat magkaroon tayo ng kaisipan katulad ng Panginoong Hesukristo. Yung kaisipan at pamumuhay, paano tayo mamumuhay sa kalangitan na kahit nandito pa tayo sa lupa? Purihin ng Panginoon. Kaya pag in-exercise po natin to, unang-una, makakalaya ka dyan sa depression. Ang dami ngayon, di ba, nade-depress, ang dami na-atake ng mga ganyan. And dahil nga nagmumukmuk sila. So bakit nga po? Kasi nga na-overwhelm sila. So the Lord is encouraging you to think, di ba yung sinasabi dito, think of Jesus Christ, think what is pure, lovely, God, think of His, yung wonder, yung miracle na ginagawa ng Lord, at mag-praise and worship ka. Worthy ang Panginoon sa mga panalangin natin, papuri natin, at pasasalamat natin. Number 2, okay ka na ba? Okay, number 2, hear positive sounds. Hindi na mag-isip, lagi kang makinig. Kasi po, ito po yung processor natin itong mind natin Ngayon, meron tayong mga butas dito, no? Itong dalawang tenga, dalawang mata, ilong at bibig. Yan yung mga butas na yan yung pumapasok sa katawan po natin. Okay, tingnan natin. Sabi dito, number 2, hear positive sound. Ito mga ears natin. Isaiah 22:14. Ganito ang pinapahayag sa akin ni Yahweh, ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. So, listening is very important. So, ganito ang pinapahayag daw kay Isaiah ng Panginoon. Okay. So ano yung sinasabi sa inyo ng Lord araw-araw? Kagaya nito, marami ako nakikita na sabihin natin, vlogging lang po kayo nagdedepende. Hindi po. Kailangan nyo rin po magbasa ng Bible. Kahit na konting mga verses lamang, namnamin po nyo yun. Especially itong mga sinishare ko po sa inyo, you can use this na kung saan, sulat nyo po yung mga talata o mga verses na sinasabi ko po dito. Then, pag-aralin nyo uli. Basahin nyo uli. Ang maganda po kasi dito sa ginagawa po natin vlogging, hindi po to live. At dahil nga po hindi po to live, na kung saan pwede mong balik-balikan yung pong mga verses, yung mga tinuro po sa atin, para ito po namnamin mo because this is a word of encouragement sa ating lahat at makarinig po tayo ng salita ng Diyos. Can you imagine, matatapos ang 24 hours mo na hindi ka man lang nakarinig sa tinig ng Panginoon? Diba? So isang followers ng ating Diyos, kailangan tayo laging nakakarinig sapagkat sinabi nga ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, hearing of God's word is very important. So, listen to the good news. Listen to your Bible. Listen to the Holy Spirit while reading your Bible. Then, sinabi pa nga dyan, praise and worship, di ba? Listening to praise and worship sa panahon ngayon, ang dami na may Spotify, may YouTube, at may kung ano-ano pa mga media na kung saan makakaparinig tayo ng mga magagandang tugtugin, praise and worship. Huwag po yung mga madramang mga tugtugin na pakikinggan po ninyo, lalo kayo mag-i-emote niyan. Listening to preaching. Just like this, makinig ka ng mga bagay na tinuturo ang salita ng Diyos. Amen? Listen to your mentor. Listen to your pastor. Listen to your life group leader. Diba? Then yun yung magli-lift up sa'yo. Hindi yung puro listen ka dun sa problema ng kapwa mo, listen ka sa chismis ng kapwa mo. Kapatid, hindi makakatulong sa iyan. So, kailangan mag-listen ka doon sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Amen ba? Listen to the still small voice of God. Hindi yun yung parang bigla na lang kumukulog, kumikidlat. Madalas ang Diyos nagsasalita sa isang tahimik na environment mo. Kaya nga sabi ng Lord, be still and know that He is God. Alam niyo po ba, ang Lord nagsasalita pa, kaya kung hindi mo lagi naririnig ang tinig ng Panginoon, kapatid,
eto na. This is your opportunity to stay put and know that He is God. Be still. Amen? So tapos na po yung time ko. So bukas. So I hope na sundan niyo po itong ating tinuturo. Ulitin ko lang po ha. Number one, think positive. May problema man o wala, always think positive. Always isipin mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon, ano ba yung mga kadakilaan ng ating Diyos. Number two, hear positive sounds. Preaching, praise and worship, magbasa ka ng Bible mo, 'di ba? Hear the word of God, 'di ba? Through the Holy Spirit, 'di ba? Hear the still small voice of God. Amen. So manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito. Pagpalain niyo po lahat ng sumusubaybay ng programa po ninyo, Panginoon. And I pray that everyone, oh Lord God, may pinagdadaanan ngayong umpisa pa lang ng buwan, Panginoon, ay tunay nga, Lord, kayo po ang magbigay sa kanila encouragement, O God, na sila po ay mamuhay katulad ng buhay ng Panginoong Hesus. Ang bawat isa sa amin, Lord God, ay tunay nga, Panginoon, yung kaisipan ng Panginoong Hesus ang siyang mapasa amin, O God, yung meron po siyang kapayapaan. Meron din kaming kapayapaan, Lord, because this is the fruit of the Spirit, love, joy, peace, O God. We pray, O God, that this peace and joy, the love, Lord God, ay tunay nga mapasa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you all. Kita-kita tayo bukas ha. Marami pa tayong mapapag-aralan po sa salita ng Diyos.